Mendres Morente Legasyon out sa PLDT. Saan ang mga bago nilang teams? Coach Raul may mga pamalit na from F2. National Team Reunion. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yung pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Opisyal nang nagpaalam ang tatlong players ng PLDT na sina Mitch Morente, Mean Mendres at Ange Legasyon sa high-speed hitters. Matapos ang isang taon sa PLDT ay lilisanin ni Morente ang team. Malaki ang naitulong niya sa PLDT noong first AFC at noong Invitational Conference na maximize ang kanyang depensa na nagmistulang dalawa ang liberos ng team sa kanilang tandem ni Kat Arado. Marahil dito sa depensa pumalya ang PLDT noong second AFC kaya't nabigo sila sa Final Four dahil pinalitan ni Erica Santos si Morente bilang starting opposite ng team. Si Mean Mendres naman ay naging tahanan ng PLDT sa loob ng 2 taon. Hindi nabigyan ng maraming court time si Mendres pero makikita natin ang talento sa kanya. Kaya't madami ang dumadaing na sana'y magamit siya ng husto, lalo na nung mga panahong na-injured si Joby Prado. Subalit mas lalo pang natabunan si Mean dahil sa pagdating ni Phil Canadian Savvy Davison sa high-speed hitters. Samantala mas madami ang nagulat sa mabilisang pag-alis ni Ange Legasyon sa PLDT na naglaro lang sa kanila ng isang conference. Marami ang nanghihinayang kay Legasyon dahil maganda ang ipinakita niyang performance sa last 2 games at victories ng PLDT kung saan siya ang naging lone setter ng team dahil sa minor injury ni Rhea Di Maculangan. Nag-post sila Mean, Mitch at Ange ng kanilang pamamaalam at pasasalamat sa PLDT management na kumupkop sa kanila, nagbigay ng tahanan at oportunidad na makapaglaro habang ibinabandera ang PLDT jersey. Sa pag-alis ng tatlo ay tila mayroon naman agad silang magiging bagong team sa pagdating ng 2024. Pinag-uusapan among the three ay si Mean Mendres dahil siya ay natutunogang pupunta sa panig ng second AFC silver medalist Choco Mucho Flying Titans. Ilan sa mga volleyball insiders ang nagsasabing nakapirma na si Mendres at nag-aantay na lang ng official announcement mula sa Choco Mucho at Rebisco Management. Mutualism ang magiging relationship ni Mendres at ng Choco Mucho dahil dito sa Titans ay aasahang magkakaroon na ng madaming court time si Mean katulad ng inaasam ng karamihan at paniguradong gusto din ni Mendres na finally ay magkaroon na siya ng break at ma-recognize ng mas madami pang manonood. Ang Ubi Girls naman ay mangangailangan ng isa pang reliable at all-around outside spiker dahil sa ACL injury ni Des Cheng. At kapag may hindi inaasahan na hindi makakapaglaro si Isa Molde katulad ng nangyari sa kanya netong nakalipas na second AFC, ay mayroong makukugot si Coach Damten na same power at credibility at ito ang makukuha nila kay Mean. Kaya naman kung sakaling tuloy na ang Chachuon Moxley ng Pilipinas sa panig ng Ubi Girls, good move ito para sa Titans at magiging exciting ang magiging diagonal nila nang siya namang Wilabang Apinyapong ng bansa na si Cici Rondina. O diba, tie outside spiker tandem sa CMFT. Pumunta naman tayo kay Mitch Morente. Pagdating ng 2024, mukhang pulang jersey pa din ang isusuot ni Momo dahil ang natutunogang bagong koponan ni 2-time UAAP champion ay ang Petrogas Angels. Hindi lamang yan ang update dahil ayon sa mga volleyball insiders, magkakaroon ng bagong posisyon si Morente sa Petro. Tila magiging libero kasi siya sa Angels at hindi magiging opposite spiker. Well, hindi naman ito kagulat-gulat dahil katulad ng aking sinasabi kanina, napakahusay ng floor defense ni Morente at kahit saang team pa man siya pumunta, ay aasahan talaga ang kanyang malinis na skills pagdating sa digging at receiving. Samantala sa ngayon ay wala pa tayong naririnig na balita tungkol sa magiging bagong team ni Ange Legasyon. Pero given ang kanyang talento, for sure mayroong magtitiwala at tatawag kay Ange para sa kanyang serbisyo.
Sana lang din ay hindi ang second AFC ang huling beses na makita nating maglaro si Legasyon dahil pumapasok na din ang edad bilang factor ng decision making ng mga tulad ni Ange Legasyon na anytime soon ay pwede nang mag-decide na magretiro sa paglalaro. Sa panig naman ng PLDT management, mayroon pala silang rason kung bakit binitawan nila ang tatlong players at ayon sa ating naririnig ay posibleng mag-release pa ng isa ang High Speed Hitters management. Maugong ang usapan ngayon na tila magkakaroon ng national team reunion sa PLDT. Ilang mga sources na ang nagpapahiwatig na ang papalit kila Legasyon at Mendrez sa mga iniwan nilang posisyon ay ang mga former F2 players na sila Ara Galang at Kim Pajardo. Hindi lamang ang muling pagsasama ng setters ng pambansang koponan ang ikaka-excite ng mga fans, pati na rin at lalo na ang Kara, Mika Reyes and Ara Galang tandem comeback. Hindi pa dyan nagtatapos ang PLDT dahil patuloy ang kanilang pakikipag-agawan sa kanilang sister team na Signal HD Spikers kila Majoy Baron at Kim Kiana D. Kung makukuha pa ng High Speed Hitters ang Twin Tower ng Taft, ewan ko na lang kung hindi pa mag-podium o kaya'y magkampiyon ang PLDT next year. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!